tingnan lang po natin ito. Ayan, ito po ay post ni Senator Bongo. Ayan, ba't ko pinapakita to? Kasi nagkita-kita po sila PRRD at si Senator Bongo at si mukhang sa Chinese restaurant eh. Si Sunny Belmonte. Ayan. Alam nyo kasi, yan, Chinese restaurant. Hindi naman binanggit kung nasan sila. Pero ito ay post po. At nagkita si Sunny Belmonte. Kasi marami pong nabibingi. Napapraning na naman sa katahimikan ni Tatay Digong. Sa katunayan nga, may kumalat pa na chismis na ito'y si Tatay Digong nagpunta sa ibang bansa at nagpapagamot. Meron namang iba, sinabi nasa sa ibang bansa na si PRRD dahil tumakas na. Ganyan po sila kapraning sa mga Duterte. Pag tumahimik ang Duterte, especially si Tatay Digong, may napapraning, may nangangatog. Pag nagsalita ang Duterte, especially Tatay Digong, may nanggagalaiti, may nagagalit. Meron siguro lang talaga na allergic sa pagmumukha ni Duterte. Sino-sino kaya ang mga tao allergic sa pagmumukha ni Tatay Digong at ng mga Duterte? Ang ganda-ganda ng ginawa. Ayan o, mukhang Chinese restaurant na naman yan. Tatay Digong, mapagbibintangan ka na naman yan. Pro-China ka. Ba't ka kumain sa Chinese restaurant? Ganyan pa naman makapagbintang ang mga Pilipino. Ay, pro-China ka, ba't kumakain ka sa Chinese restaurant? Kala mo sila hindi kumakain. Kala mo sila hindi sumusuporta sa China. Puro China made nga yung binibili ninyo. Mga ipokrito. Di ba? May mga ganyan. Akala mo hindi nila ginagawa. Gawain nyo rin eh. Gusto nyo lang talagang idiin. Allergic kayo sa pagmumukha ng mga Duterte. Huwag kayong magbisyo. So that you will age well. Eh magmumukha kang matanda pag may bisyo ka talaga, tas maiinggit ka sa mga Duterte. Gemma Pasyente, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito from Hong Kong. Thank you Gemma Pasyente. Di ba tama? Subukan mo magbisyo-bisyo. Yung mukha mo mukhang matanda. Tas kaiinggitan nyo, insecure. Hindi, may talaga napakadaming insecure sa Duterte. Kung ano-anong kumakalat na fake news. Malay mo, makita ko minsan si Tatay Digong ulit. Sasabihin ko, eto pala, nasa ibang bansa nagpapagamot. Sabihin nyo na naman, tsamba. Diba? Ano sana, huwag tayo magpapakalat ng fake news. Ha? May nabalitaan lang kayo nasa ibang bansa. Ganyan. Ayan, andi dito. Asan kayo? Yes, eto. Standby lang po tayo. Dahil tahimik nga si Tatay Digong. And soon, I think very soon, makakarinig tayo ng balita about Tatay Digong. Antay-antayin nyo lang. Basta, alam nyo naman ang mga DDS Oo. Standby lang, basta sila sabi ko sa inyo, standby lang. May mga papapraning na naman nito. Bubula na naman ng may mga mapapraning na naman. Di ba? Ba't ba allergic kayo sa Duterte? Relax. Kung kaya nyong manalo nang wala ang Duterte, relax.
No, eto pa. Papatunayan natin na ito yung mga pictures ngayon. No? Okay, balitang-balita po ang maisog nasa New York. Tapos meron pa ding gaganapin daw dyan sa Japan, di umano, at meron din sa Hong Kong. Ayan, kung saan-saan na po ang maisog. At ito po, syempre, ang SMNI, sila pa rin ang nagko-cover dyan. Kaya nga naman, galit na gawalit ang mga ensimada, galit na galit ang administrasyon sa SMNI. Kasi SMNI talagang nagko-cover. Isipin mo hanggang ibang bansa. Pinaradahan na ng mga Freedom Park natin ng mga traktora para hindi makapagmaisog sa Pilipinas. Pumunta naman sa ibang bansa. Nako, delikado. Baka yung mga Freedom Park dyan, paradahan din nila ng truck. Pero congratulations SMNI and congratulations Maisug. Hanggang sa ibang bansa tuloy. Kaya nga po ito sinasabi ko. Huwag niyong awatin. Huwag niyong hawatin na makapagsalita ang taong bayan. Wala pong personalan. Okay? Yung hinaing lang nila. Kasi normal naman po yan eh. Kayo po ay nasa administrasyon, kayo ay nasa gobyerno. It's about normal kahit po sa ang administrasyon, kahit nung panahon pa ni Cory, ni Tatay mo Senior, ni GMA, ni ERAP, ni Ramos, ni Pinoy, talaga pong naghahatid at naglalabas ng samaan ng loob ang bayan. Huwag po tayong diktador. Bakit natin aawatin ang maisog? Dati namang nangyayari na yan sa bansang Pilipinas. Iba lang ang pangalan ng rally, but it's all the same. Ito po ay hinaing ng taong bayan. Kung ito ay totoo, gawan ninyo ng paraan. Kung hindi totoo, di wag niyong pansinin. Kung sinasabi nyo mahina na ang Maisog at ang Duterte at nilalangaw, bakit hindi nyo payagan? Magmukha silang tanga. Ang nangyayari, lalong nag-i-spill over. Nagagalit ang taong bayan. Kaya ang dami rin kong natatanggap, Coach, paano ba magmaisog dito sa aming bansa? Bansa, sinasabi ko lang, dumiretso na kayo sa TAPS. Sa Facebook page ng TAPS. Doon na kayo makipag-communicate nang hindi magkaroon ng miscommunication pa. Di kita mo paraki ng palaki. Kayo, paano nyo aawatin ang maisog sa New York? Magkakaroon sa Hong Kong, paano nyo aawatin? Paano nyo aawatin dyan sa Japan at etc. etc. Maisog Europe, magkakaroon pa. Marami tayong nakikinig na mga kababayan nating mga magigiting at mga OFW na mga gusto na ring magkaroon ng maisog sa kanilang lugar. Di ba? Kakaawat nyo dito sa bansang Pilipinas, kumakalat lalo sa buong mundo. Ito lang payo ko. Ulitin ko, huwag po tayong diktador. Hayaan natin magsalita. Huwag po nating busalan ang mainstream media. Kasi ang SMNI, kahit nasaan ang maisog, andyan ang SMNI. Huwag natin busalan ang SMNI. Ulitin ko, dati naman po nagkakaroon ng rally. Bakit allergic ang administrasyong ito sa rally? Bakit ang daming coincidence na nagkakataon pag magrarally ang Maisog, may magpaparada sa Freedom Park ng mga saksakan ng dami ng truck? Bakit tuwing magmamaisog at papayagan, merong masususpending opisyal? Nagkataon na naman? Habi tayo ba'y naglolokohan? May sabi dito, sana sa Italia naman, Coach. Yan, kontakin nyo po. Punta na po kayo dun sa TAPS. Siguro pakita ko sa inyo saan yung TAPS. Para, alam mo, gusto ko ring saglit lang po. Titingnan natin yung Facebook ng TAPS para mapakita ko na sa inyo
At kung kayo ay interesado, puntahan nyo na ito. Magpa-member na po kayo dito sa Tops Coalition. Sila na po ang mag-aasikaso sa inyo. Message nyo lang sila personally. Kasi siyempre kung dadaan pa sa akin, baka magkaroon pa ng miscommunication. Dadalahin ko pa sa kanila. Diretsuhin nyo na, message nyo na lang sila. Mag-join muna kayo. O ito po yan, Tops Coalition. Member na po kayo. Sabi dito, mainstream media, binusalan. Ako. Tapos, dyan nyo ipadala yung inyong kagustuhan na magkaroon ng maisog sa inyong lugar at paano gagawin. No? So, sila naman po ang organizer niyan. Kontakin nyo lang po at mababait naman po ang mga tao dyan. Sabi dito, mabuti international na maisog, makukuha nila atensyon ng international media. Oo, kaya nga sabi ko, kakatakbo nila sa problema. Binubusalan ang mainstream media sa Pilipinas, ang makakakuha pa nito international international media. Mas lalong nakakahiya, 'di ba? Ano mo, asikasuhin nyo lang, makapangisda ang ating mangingisda, mababang bigas, mababang gasolina. Hindi naman kayo magkakaproblema eh. Sabi dito, success yung Maisog sa USA. Talagang nanood ako, nakakatuwa. Congratulations sa Maisog USA. Kila Attorney Vic, congratulations Attorney Vic. Pagpatuloy po natin ang laban at kami ay nasa likod ninyo. Sana din po kayo mga manonood, kayo po ay nasa likod ng bawat DDS vloggers dahil talaga pong grabe ang pangapanggigipit sa amin at pag-iipit at talaga namang binabanatan kami at syempre alam nyo naman po madami sila may pera sa kabila po, no? Dito po wala. So suportahan po ninyo ang bawat DDS vloggers, suportahan natin ang Maisog, itong Tops, dire-diretso po tayo. Keep the ball rolling, dire-diretso lang. Laban tayo ng laban. Susubukan tayong busalan, susubukan tayong takutin, siraan, etc. etc. Basta't kayo'y nasa likod namin, dire-diretso po tayo. Walang urong hanggang sa makuha natin ang tagumpay. Hanggang sa magsalita si VP Sara. Yan po ang ating inaantay. Sabi dito, may NYPD pa at mga Amerikanong sumama kahapon sa New York City. Alam mo, ito ikwento ko lang ha. Dahil before po ako mapunta sa vlogging, ako po ay manager ng isang banda at sa iba't ibang bansa kami nakapunta. At meron kaming napuntahang isang bansa na doon kami for 6 months nagpe-perform. At ang sabi nila sa amin, immigration po nakausap ko. Hindi ko na lang babanggitin yung bansa, pero siguro kung bansa nyo to alam nyo. Kasi doon sa bansa na yon, meron ka ng working visa, pero pagdating mo roon, bago ka bigyan ng permit, papanuurin ka muna. Magpe-perform ka sa kanila. Ang nanonood lang, tanghaling tapat to, magpe-perform ka, tutugtog kayo, magsushow kayo, ang nanonood lang immigration. Yes po, immigration. At right there and then, tatatakan nila yung passport mo. Kahit na may working visa, iba yon. Alam mo, sabi sa akin nung panahon ni Tatay Digong, you are very lucky because our country is corrupt. And I know your country also corrupt. But you are very lucky because you have PRRD. Very excellent, very great man. Yan po ang sabi sa akin exactly. Totoo yan, hindi ako gumagawa ng balita. Kilala naman si PRRD sa ibang bansa na talagang hindi puro dakdak. Talagang may nangyayari. Pag sinabing ayaw sa adik, ayaw sa adik. O ito, Maisog Rally sa June 8, Japan and June 23 sa Hong Kong. O, June 8, Saitama, Japan and June 23, Hong Kong. Hindi na pumahawa to. Kaya nga, sabi ko, hindi effective eh. Dapat, alam mo kung ako magpapayo sa kanila, nagkaroon ng Maisog.
Tapos naulit. Dapat doon, ulitin ko ha, dapat doon nakipag-dialogue na ang ating administrasyon sa mga Duterte. Ano ba ang ating hinaing? Paano ba tayo magkakaroon ng mapayapang bansa? Ano ba ang pwede nating pag-usapan? Ano ang pwede nating compromises para ano ba ang inyong hiling? Ano ba ang dapat natin magawa sa bayan? Dapat kinausap na. Yan yung sinasabi ko na meron tayong problema sa communication skills. Dapat nakausap na natin una yung China. Nung nagmaisog pa lang bago lumaki, dapat kinausap na yung maisog. May umabot na. Ay hindi. Anong ginawa pa? Kabaliktaran. Hinarangan yung Freedom Park. Lalong nagalit ang taong bayan. Ito kung kinausap. O teka muna, ano bang ano nyo? Ano bang problema ninyo? Siyempre, sasagot si tatay, ay, tigilan nyo yung PI na yan, mga PI kayo. Yan lang naman talaga pinagsumulan yan eh. Davao is not for sale, tama o tamang-tama? Yan lang naman talaga ang unang pinaglaban ni Tatay Digong dyan. Yung PI. O di dapat nakipag-usap. O sige, ano bang takot nyo? Ano bang hinaing nyo? O sige, ayaw nyo ng PI. Sige, tapusin na natin yung PI na yan. Para walang problema. Para sa taong bayan, hindi na po muna magkakaroon ng tsa-tsa. Kung kayo nagkakadialog, or sinabi nyo mismo, teka muna, magkaroon man tayo ng tsa-tsa, kami po, ay hindi namin gagawin ngayong term ngayon. Pag-uusapan niya pero next term na. Hindi ngayon magdududa ang taong bayan. Anong punto po natin? Sa madaling salita, nagagawa ng paraan, nakikipagdialogo kayo. Kaysa binubusalan ninyo. Maayos naman kausap ang Duterte. Sumuporta pa nga si BP Sara sa inyo, di ba? Tinulungan pa kayo maging presidente. Inilibing pa yung tatay nyo. Sa libingan ng bayani, maayos naman kausap ang Duterte. Tama po ba? O tamang-tama? Wala na. Sige nga, tingnan ko kung kaya nyo lagyan ng kung saan magrarally sa ibang bansa, sa Japan, sa Hong Kong, sa New York, kung saan-saan pa. Kaya nyo lagyan ng traktora nyo Freedom Park? Kaya nyo pang awatin doon? Artificial po kasi yung solusyong ginagawa ninyo. Yun ang problema doon eh. Hindi yan realistic. Artificial. O sabi dito, masaya ang maisog rally sa New York kasi kasabay pa rin ang gobyerno sa New York sa likuran, mga kano, ang lahat ng Pilipino maisog rally. Diba? Paano nyo na ngayon maaawat? Kung pati kano kasama na. Sinasabi ko eh. Kaya alam mo, eto sa mga Pilipino naman, ha? Konting ano lang. Konting pangunawa din. Minsan, meron talagang saradong pinto. Pag tayo ay nasarahan ng pinto, huwag tayo nang gagalaiti. Kasi baka naman nire-redirect tayo. Tingnan mo nangyari ngayon. This could be a blessing in disguise. Hindi lang natin alam, hinayaan, nasarahan ng pinto sa Pilipinas nang kumalat pa sa ibang bansa ang maisog. Baka mamaya hindi natin naisip magmaisog sa ibang bansa kung tagumpay na tayo dito sa ating bansa na maisog, di ba? Tingnan lang din natin yung mga ganung bagay. Pag may saradong pinto, may binubuksang opportunity. And this time it's bigger. Kasi nasa ibang bansa na. Sabi dito, lagyan nila ng airplane. Paano nila ngayon? Paano nila ngayon maaawat yan? Sabi dito ni Jeb Rivera, may concert naman po ang Bagong Pilipinas sa Davao, sa Tagum City ngayong June. Ngayong atang Biyernes yan eh. Puntahan ko kaya yung concert na yan. Sa Biyernes ata may concert dyan. Talaga. Ang sa pa-concert. Alam mo, election pa lang? Yan na po ang gimmick nila para mapuno ng tao. Yung rally nila. Concert. Ay, nako. Eto, pag-usapan din natin. Sunod natin. Ibalita ko sa inyo. Basta supportahan nyo na lang tong Tops.
At kung kayo ay mag-o-organize ng maisog sa inyong bansa, kung kayo ay OFW or nasa ibang bansa na kayo nakatira, kontakin nyo na lang po ito, ha? Sila, Taps. Ngayon, panuorin natin ito. Mga adik, mga konektado sa pulburon, nakatakas. Pambira. Ay, hindi ko ata nakuha. Oo nga, hindi ko nakuha. Saglit lang, dyan lang kayo ha. Hindi ko nakuha. The next performance will start momentarily.